Our Daily Bread, April 20, 2024 by Elisa Morgan, that entitled Family Matters. For today's scripture, it's Hebrews o mga Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 17. Sabi dito, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyong huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Pinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos, hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya, sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And the statement goes like this. My sister, brother, and I flew from separate states to our uncle's funeral. Stopped to see our 90-year-old grandmother. She'd been paralyzed by a stroke and had lost the ability to speak and had only use of her right hand. As we stood around her bed, she reached out that hand and took each of our hands, placing one atop another over her heart, and patted them in place. With this wordless gesture, my grandmother spoke into what had been our somewhat broken and distant sibling relationship. Family matters. So ang sabi, ang magkakapatid daw ay galing sa kakaibang lugar at nagsama-sama para sa libing ng kanilang tito. Then pumasyal din muna sila sa kanilang lola na paralisado dulot ng kanyang stroke. Hindi na din ito nakakapagsalita at ang tanging na igagalaw na lamang niya ay ang kanyang kanang kamay. Inabot daw ng kanilang lola ang kanilang mga kamay at pinagpatong-patong habang tinatapik ang mga ito. Sabi, sa mga ganap tulad nito na walang salitang involved, ipinarating ng kanilang lola ang nais nitong sabihin na mahalaga ang pagsasama-sama ng pamilya lalo na silang magkakapatid. Kung mapapansin lamang natin, ang pinakatahimik na pagkakataon ang siyang pinakanakabibingi. Words are not involved, but the heart and soul are shouting. Minsan, kahit walang salita, maiiyak ka na lang o kaya matatawa. Ang weird minsan, 'di ba? But this proves that quietness is loud and powerful. In God's family, the church, we can grow apart as well. We might allow bitterness to separate us from each other. The writer of Hebrews references the bitterness that separated Esau from his brother and challenges us as brothers and sisters to hold on to each other in God's family. Make every effort to live in peace with everyone. Here, the words every effort convey a deliberate and decisive investment in peacemaking with our brothers and sisters in God's family. Every such effort is then applied to everyone and mean everyone. Sa ating mga bahay-sambahan o sa mga miyembro sa ating simbahan, maaari ding magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. There's no exemption. Sinabi sa Hebreo na ang kapaitan ang nagbukod kay Esau sa kanyang kapatid, na siyang susubok din sa atin na kumapit sa isa't isa. Sabi, make every effort to live in peace with everyone. Sikapin na mamuhay ng mapayapa kasama ang iba.
at mas naisin na walang kaguluhan o hindi pagkakaunawaan na magbubuklod sa atin, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Family matters. Both our earthly families and God's family of believers. Might we all invest the efforts needed to hold on to each other. Ang pamilya ay mahalaga. Sobrang halaga. Pamilya natin biologically at pamilya natin mga tagasunod. Minsan nga, hindi natin inaasahan na meron pala tayong maituturing na ibang tatay at nanay o kamag-anak na hindi naman natin talaga kamag-anak. Mga kapatid na handang tumulong sa atin sa panahon ng kagipitan. Gumagamit ang Diyos ng ibang tao upang makasama natin sa journey at gagabay sa atin na mas makilala pa ng lubos si Kristo. Those people who will never forget to remind you how happy they are because you are not giving up on your faith in God. So let us express our gratitude to God for giving us sets of families. Pray for them always. God bless everyone.